writer and national artist for film and broadcast arts, Sir Ricky Lee, of course, Sofia Pablo, and Dennis Trillo! Ribbon! Saya na sila! At naka-green ang ating cast ng Green Bones. Hi! Dito tayo sa unahan. Ayan. Sofia, sisimulan ko na sa'yo. Ano ba ang pelikulang Green Bones? So, Green Bones po ito kasi hindi ko alam kung alam ng mga tao na nandito to ngayon, pero kasi sabi nila kapag ang isang taong namatay kinurmate, tapos may nakitang green bone or bones, meaning naging mabuti sila sa buhay nila. Meron silang kabutihan na sa puso. So, yun po yung maabangan natin dito sa Green Bones. Kung sino nga kayo mayroong green bone, and makikita rin natin dito na sa kabila ng mundong madilim, meron pa rin pag-asa. Ganon, oo. Parang nung sinasagot niya tuloy, parang isip ko, ay parang related siya sa Green Town. Charing lang, please explain siya. Hindi ko na-gets eh. Hindi ko na-gets. Pero iniising na ko yung mukha ni Enzo. Hindi ako naman, kanina habang nagsasalita si Sofia, yung mata niya color green. Totoo, kasi Binangga niya. Green Bones. Di ba? Sir Ricky Lee, please, let us know about Green Bones. Actually, itong Green Bones, kwento ng magkaaway na gwardiya at ng preso o inmate sa isang penal colony. Pero hindi nila na-realize na kapwa sila nakakulong. Nakakulong sila sa mga sugat at trauma ng kanilang nakalipas. Nakapulong sila sa kanilang maling paniniwala. And eventually, they will realize na kailangan nilang dalawang magtulungan, even if magkaaway sila, upang mapalaya nila ang bawat isa. Okay, Dennis, hindi pa kita nakakatrabaho, pero sana soon. Pero itong Green Bones, iniisip ko kanina, kung hindi available si Rugo, baka pwede. Puro ako na naglagay. Remind ko lang, Chong, nasa topa ka at ikaw host ngayon. Oo nga eh, parang kulang lagi sa trabaho. Pero Kuya Dennis, please. Ayun, sana po nakiligin natin lahat ng mga pelikula ang Pilipino ngayong darating ng 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Sana po gusto rin namin ibahagi itong kwento ng Green Bones sa inyo dahil ito ay kwento ng pag-asa na kahit saan mahanap mo yung pag-asa kahit na nasa pinakamadilim pa na lugar. Kaya sana po nakiligin natin lahat ng mga pelikula ngayong darating na Pasko. Salamat po sa inyo lahat. Parang may request nila, gusto ko daw nilang makitang mag-TikTok. Mamaya, subukan natin kung makapag-TikTok pa natin sa Mr. Dennis Trillo. Pero maraming salamat, Sofia, of course, Ricky and Dennis. Ngayon naman, last but definitely not the least, horror in the modern age. Dadali naman sa atin ng Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Panoorin po natin ito. Para samahan tayo ang cast ng Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Please welcome, we have MJ Lastimosa, Rob Gomez, Alexa Miro, and Jane De Leon. Hello! What's up? Yes, ay mali. Ganda naman. Bakit ang daming pera? Hello! Hello po sa inyo natin. Ako, eto na. Unahin na natin, syempre, Rob Gomez. Batingin mo ang lahat ng mga nandito at ano bang dapat nilang abangan sa Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. What's up everyone? Kamusta po kayo lahat? I am Rob Gomez. And ang pinaka-difference siguro is kami yung cameraman. Lahat ng cameraman natin ngayon dito, na-experience namin yung trabaho nila at lahat ng mapapanood nyo galing sa kamay namin. So, yun yung difference. Totoo, yes. Kasi nakakwentuhan ko yun si Rob, na-interview ko siya. Parang it's like a vlog na bawat isa may kwento sa kanila at pinagsama-sama doon sa isang killer hospital sa Taiwan. Kasi siya sila doon. Pero Alexa, tama, walang cameraman dito sa pelikulang to? Wala talaga. Kami talaga yung nag-shoot noon. Meron kaming sinuot na GoPro, isa dito, isa dyan, tapos may handheld camera, and kami yung may mga flashlights. So the entire time, wala po kaming crew. Kami po mismo yung
Ay, Yes. nakatipid. Nakatipid ang production ng Yun cameraman. talaga yung secret, no? Yes. MJ, ano ang Hindi ko alam gagawin? kung nakatipid ba kasi mga 20 cameras din yun eh. Medyo mahirap i-edit yun Hindi pa kasama yung sarili mong camera. Oo, tignan-tatlong camera per person, diba? Hawak din tayo. Yes. Please tell us about your role in the film. Actually, hindi siya role eh. Kasi kami, MJ as MJ Lastimosa talaga. Wow! Oo. In-invite kami ni Enrique Hill para samahan siya na pumunta sa isang haunted hospital in Taiwan. Okay, so you're portraying yourself. Yes. Wala kaming script, wala kaming characters talaga. Talagang ano to, Wala script? Sorry, ang taas ko. Parang ganun-ganun yung ulat namin. Hindi kasi as an actor, na-appreciate ko yung gano'n na lahat kayo, kung ano yung bit-bit ninyong kaalaman doon sa pelikula, yun yung sasabihin noong character or yung role ninyo, which is yourself. Alam mo, sayang. Sana natawagan ka rin ni Enrique para dito as yourself. Hindi, or malamang ako yung role ni Enrique. Hindi, joke lang. Pero masaya to, kasi syempre, hindi mo alam kung ano yung expect mo. At maraming haunted places sa Philippines, di ba? Oo. Pero ito nasa ibang bansa ka. Paano ba? Ano ba yung mararamdaman mo pag nasa isang haunted place ka sa bansang hindi mo alam? Okay. Ikaw ba, Jane, meron kang naramdaman doon sa location? Meron talaga. Kaya nga, Ayun, alam mo ba, namin na pinag-usapan namin, ikwento mo na, Jane. Pero, may isa kasing best doon. Kasama namin si Zorkaru. Zorkaru is a YouTuber. Expertise niya talaga yung pumunta sa mga abandoned places. Ayan. And then, one time lang meron kami parang video na pang ghost equipment na ginamit doon. Biglang may nagsalita na Tagalog. But, we were in Taiwan. Imagine? So, paano ka makakasagap ng signal doon? And that's Taiwan. Maybe ko narinig nyo lang dun sa radyo yung aming stasyon, 92.3. I know. Kasi Tagalog, di ba? Pero ang galing. Oo. Ang galing kasi ang daming alam na language ng ghost. Legit. Di ba? Pwedeng sa Taiwan, pwedeng Philippines. Actually, pwede namin ipakita yun sa sa social media. But it's not part of the film. Hindi na lang namin Ang galing. But pwede namin ipakita naman. Ano yung mismo sinabi? Hello, we. Nasaan sila? Hello, we. Nasaan na sila? Nasaan sila? Totoo. Kinikilabutan ako. Itigil na natin to. Ayaw ka na. Panoorin na lang natin ito sa December 25 again. Kasama natin, of course, Rob Gomez, Alexa Miro, MJ Lastimosa, and Jane De Leon. Okay, pero right now, ngayon naman tatawagin natin lahat ng kasama sa Metro Manila Film Festival, ang lahat ng mga nandito na suportahan at panoorin sa December 25 ang pelikulang The Kingdom. Mark! Hello everyone! Malapit na po ang December 2024. So, abangan nyo ang The Kingdom, an official entry of the Metro Manila Film Festival. So, kakaiba itong pelikula. And sana suportahan nyo kami lahat and pag-usapan nyo. Maraming salamat. Thank you, Sid Lucero. Yes, please take the time off to try to watch everything. Because it is a festival, but it's a showcase of what kind of films are coming out from the Philippines, especially this year. And naniniwala talaga ako na we've got a chance to make it everywhere. So mabuhay ang pelikulang Pilipino, panoorin niyo po lahat. Maraming salamat, of course, our producer of The Kingdom, Sir Jojo O'Connor. Ayun po, sana sa Pasko, panoorin po ninyo ang The Kingdom. At tangkilikin din natin yung mga lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Fest. Ito ang 50th anniversary ng MMFF. So, all the movies are good and special. So, yun, sa December 25, The Kingdom, panoorin po natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa team ng The Kingdom. Ito naman susunod, mababaliw naman tayo sa pasabog ng aksyon ng pelikulang Topa. To know more about the movie, let's go in. Tawagin na natin agad-agad, Maureen Mauricio, Actafeo, and our very own Enzo B. At Enzo, hindi ka mag-isa dahil sasamahan ka ng ating producer, Miss Sylvia Sanchez. Sid Lucero, tawagin ulit natin. Grabe naman si Sid. Pero bago yun, panoorin muna natin yung trailer namin. Totoo, so halika na panoorin na
natin. Ano, ito yung the best eh. Ay, ngayon makakasama naman natin dito on stage, we have David Ezra. And of course, the Master Director, Pepe Jokno. And the celebrated scriptwriter and national artist, Mr. Ricky Lee. Magbigay tayo. I'm always starstruck pag nakikita ko si Mr. Ricky Lee. Totoo yan. Hello po sa'yo. Magandang hapon po. Alam mo, title pa lang nito talaga, halos lahat kahit na anong generation, lahat familiar. And so pag sinabi mo, isang himala, diba? Magandang hapon po. Batiin po natin ang lahat ng mga nandito ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. To the MMFF and to the artists and everybody here, thank you so much. Ako po si Pepe Jokno po, Director ng Isang Himala. Ang Obrang Himala ay nagawa ng tatlong national artists, si Direk Ishmael Bernal, Miss Nora Honor, at Sir Ricky Lee, ay nag-premiere, nakilala po, sa 1982 Metro Manila Film Festival, 42 years ago. Kaya po, napakalaking karangalan po sa amin na maging parte ng 50th Metro Manila Film Festival with Isang Himala. Ang kwento po ni Elsa na nagsabing walang himala ay bibigyan ng bagong tinig na talagang aantik sa puso nating lahat. Panulat po ni Sir Ricky Lee, papansang alaga ng sining po, musika ni Vista Jesus, starring Aisel Santos, between Escalante, David Ezra, and some of the best performers in Philippine theater. Isang Himala po sa December 25 na. Maraming salamat po. And Merry Christmas! Maraming salamat. Of course, sa Sir Ricky Lee. Ano po gusto niyo po sabihin sa lahat po ng mga nandito ngayon? Ito, nakiligin niyo ulit kami ngayon. Pati na rin yung siyang na iba pang mga pelikulang palalatas ngayon sa 50th anniversary ng MMFF. Napaka-malaking celebration po ito at napakalaking event kasi lalong pinasisigla natin yung pelikulang Pilipino sa panahon ito. So sana po, supportan niyo kami sa amin nila at sa iba pang mga pelikulang palalatas ngayon sa lugar. Maraming salamat, Mr. Ricky Lee. Ngayon naman, isa sa mga abangan natin sa pelikulang Isang Himala, David Ezra. Hello. Hello, yes, everyone. My name is David Ezra at December 25 po ay merong Isang Himala, ang obrang aantik sa puso natin lahat. So, iniimbitahan po namin kayo manood. Ito po ay official entry sa Metro Manila Film Festival. So, and this is the first time that a cast na binubuo ng theater or stage actors. So, ayun po. And isa po siyang musical. So, abangan niyo po. Maraming salamat once again mula sa Team Isang Himala. Thank you so much. Again, magsasama-sama po tayong muli mamaya dito sa ating main stage. Ngayon naman, song from Japan, Luminas. Dala nila ang pag-ibig dito sa MMFF. Make way for the movie Hold Me Close. Sabay-sabay